Bakit naghiwalay si Tams at si Chase? Parang ginoghost niya lang ako. Then nag-message siya sa akin na sorry, maghiwalay na tayo. Sa 3rd anniversary namin, doon pa siya nakipaghiwalay sa akin. Hi mga ka-Tams! Ako si Tams and welcome sa aming channel! Pasensya na sa ingay sa labas kasi malakas ang ulan ngayon kaya suspended ang klase. Wala akong work today kaya naisipan ko na lang magkwentuhan at mag-update kasi sobrang tagal ko nang nawala. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the notification bell for updates. Sa pasensya na dahil sobrang tagal kong nawala sa pag-vlog dahil sobrang busy na ako sa work. Halos ang dami-dami ko ng schedule, grabe. Short staff kasi yung school namin ngayon kaya lahat na ng subjects, almost lahat ng subjects napunta na sa aming 5 na teachers. Oo, 5 na lang kami na teachers sa school namin. Plus, aside sa mga subjects ko, meron pa yung mga other assignments ko gaya ng pagiging registrar, yung LIS coordinator, and etc. Basta ang dami. And yes, new look ako ngayon. Nagpakulay ako ng buhok. Though mag-fade na siya, kaya magpapakulay ako ulit soon. Dahil nagpapakita na tong mga kalbo-kalbo ko dito sa head kasi ang dami ko ng hair fall. Kaya kung may suggestions kayo para kumapal ulit yung buhok ko, comment down below. So andito na tayo sa main topic natin, which is bakit naghiwalay si Tams at si Chase? Bale yung time na yon, na-surprise rin ako kasi busy ako sa work and pinaghandaan ko pa, ang dami ko pang plano kasi magta 3rd year anniversary na sana kami on that day. Tapos bigla na lang si Chase, hindi niya ako chinachat, hindi niya ako sinisin, parang ginoghost niya lang ako. Maya-maya konti, nagulat na lang ako, pinalitan na niya yung status namin as single. Then nag-message siya sa akin na sorry, maghiwalay na tayo. Yung reason ng pag-break up namin raw is because wala na raw akong oras sa kanya. Which, nagtataka ako kasi kailan panahon na wala na ako ng oras sa kanya. Lagi naman ako nagchat-chat sa kanya kapag di ako busy. Lagi naman ako nag-update. But to cut the story short, parang hindi ako masyadong naapektuhan. Oo, umiyak ako konti kasi na-timing pa niya na sa 3rd anniversary namin doon pa siya nakipaghiwalay sa akin. Kaya sabi ko, okay, di bahala siya, kaya hindi ko siya chinat. Bale, 1 month kaming nag-break up. Yung mga times na yon, medyo hindi madali sa akin. Halos umiiwas na ako sa mga friends ko that time. Pero as a professional, kailangan ko pa rin tutukan ng maayos yung work ko at yung mga estudyante ko. Kaya I had pa rin to compose myself kahit deep down broken-hearted ako noon. Isa sa mga inisip ko kung bakit hiniwalayan niya ako is dahil may 3rd party na siya, meron na siyang ibang kinakausap. Kasi may nakikita kasi akong post. Well, hindi lang isa. Mga post ng iisang tao sa Facebook, hindi ko na i-mention ang pangalan for privacy reasons. Pero lagi niyang nilalike, hina-heart at kino-comment ng kung ano-ano. Kaya yung unang akala ko, may 3rd party na kaya hiniwalayan niya ako. Sobrang daming naganap sa akin. Like, pati yung Facebook ko, nag-deactivate ako ng ilang araw. Yung mga kaibigan ko, hindi ko kinakausap. Kung kinakausap man nila ako, doon ko parang nilalabas yung damdamin ko sa kanila na bakit ganito, lahat naman ginawa ko para kay Chase, hindi naman ako nagkulang. To be honest nga, kapag magkita kami, ako yung nagbibiyahe, di ba? Ako yung gumagasto. Kasi si Chase, konti lang yung sinasahod niya sa work niya. Kaya parang
ako lahat yung gumagawa ng mga efforts. Pero parang dahil lang siguro nawalan ako ng time dahil busy ako sa work. Pero hindi naman yung grabe sana na hindi ko na siya kinakausap. Ina-update ko pa rin siya. Siguro nagkataon lang na nagmaoy siya. Pala desisyon na lang na agad-agad na lang makipaghiwalay sa akin. Kaya naging from this to this. Then suddenly, chinat ako ng kaibigan niya. Hindi ko na i-mention kasi privacy ito. Pero sabi niya, namimiss raw ako ni Chase. And sabi ko, weh, totoo? Nung una, hindi ako makapaniwala. Kasi, hiniwalayan na nga ako, miss pa ako. Siya na nga yung nag-decision na mag-let go, tapos namimiss ako. But, long story short, nitong mga July 12 lang, nag-decide na lang ako to give him another chance. Kasi nga 'di ba, everyone deserves a second chance. Siguro hindi natin alam kung ano yung naramdaman niya nung wala ako sa life niya. Pero siguro may mga bagay na na-miss siya rin. And to be honest, hindi rin madali sa akin na kalimutan siya, kalimutan yung mga alaala namin, yung pinagsamahan namin. Halos kung pinapanood nyo yung channel namin, nakikita nyo kung gaano kami ka-sweet, di ba? So ayun, pag-decide ko na pagbigyan siya, give him another chance. And we started all over again. So bale, bumalik na naman ang Tams and Chase. And sana hindi na maulit ito. Sana next time, ito lang masasabi ko kay Chase, next time kapag nagmaoy siya, yung iniisip niya na wala na akong oras sa kanya, sana naman isipin niya rin na itong lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagod ko sa trabaho, ginagawa ko para sa amin. Kasi may plan kami, may balak kami sa future na one day magkasama na kami permanently, to live in our little simple house, magkaroon ng small business habang nag-work pa rin ako as a teacher. Sana kung magmaoy siya, kausapin niya lang ako, hindi na lang yung pala desisyon agad, di ba? Ano naman ang pwede niyong i-advise kay Chase sa mga cases na ganon? And kung may advice kayo para sa relasyon namin, please comment down below. I would look forward sa mga suggestions and comments and advice na may bibigay ninyo para for the betterment of our relationship, para mas lalong mas strengthen yung relationship namin. Subscribe to our main channels, Gio the Star Master and Jeffrey Mundo. And love lang. So anyway, dito na magtatapos yung vlog ko kasi magluluto pa ako. See you again next time guys kapag free ako ulit at available at hindi na busy. Bye mga ka-chams!